ko sa inyong lahat. Ako po si Marisa Cristobal. Nanay po ni Benbon Cristobal na isa sa 10 manggagawa sa construction na nasawi sa Gondola. Nasawi na trahedya sa Eton Properties na pag-aari po ni Losyutan. Si Benbon po ay 34 na taong gulang nung nasawi. May asawa at isang anak na 4 na taong gulang. Nagtatrabaho siya bilang isang glass installer ng Arlo Aluminum. Isa sa malaking kontraktor ng Eton Properties sa Makati. 4 na taon na po siyang namamasukan sa Arlo. Nagsimula bilang helper, ngunit kalaunan ay naging isang glass installer na po siya. Sa trabaho niyang ito, maituturing na siyang isang skilled worker, ngunit sa kabila nito ay sumasahod lamang po siya ng 270 isang araw. Hindi ito nakasasapat para sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Kasama pa rito ang pamasahe at pagkain niya sa pagpasok sa trabaho sa construction. Noong Enero 27, 2011 po, ganap na 11:45 ng umaga nang mangyari ang kalunos-lunos na trahedya sa Eton. Ibinalita lamang po sa amin ng isang kapitbahay na nakapanood ng balita sa telebisyon ang pagbulusok ng isang gondola na may sakay na 11 manggagawa sa construction mula sa ika-32 palapag na itinatayong kondominium. Karamihan sa mga ito ay nagmula sa aming komunidad sa Kogyo. Kung saan nahakot ang mga kalalakihan upang maging manggagawa sa construction. Dala na rin marahil ng kahirapan sa aming lugar. Pangkaraniwan na lamang ang pagiging manggagawa sa construction bilang kabuhayan. Kasama ang iba pang pamilya ng mga na-aksidente, kaagad kaming nagpunta sa ospital ng Makati at doon ay nakumpirma namin na kabilang ang aking anak. Sa 10 nasawi mula sa bumagsak na gondola, ayon sa ulat ng mga pulis, gayon din sa investigasyong isinagawa ng GOLI, nadiskubre namin maraming mga paglabag at kapabayaang nagawa ang Eton at mga kontraktor nito. Tulad ng hindi tamang pagpapasahod, hindi pagbabayad ng 13-month pay, kakulangan sa pagbayad sa overtime pay, hindi pagbayad sa regular at mga special holiday, kawalan ng mga benepisyo tulad ng SS, PhilHealth at Pag-ibig, at paglabag sa health and safety standard sa loob ng pagawaan. Sa mga kagaya po namin walang perang pinagkakakitaan, nakaasa ang aming kabuhayan sa aking asawa at anak na pareho pong nagtatrabaho sa construction. Kaya't may tutulog na isang matindi. Napilayan ang aming pamilya dahil sa pagkamatay ni Benbon. Kahit mayroon ng sariling pamilya, tumutulong pa rin po siya sa kanyang mga nakababatang kapatid at sumasalo sa iba pang pangangailangan namin kapag hindi nagkakasya ang sahod ng kanyang ama. Malaking kawalan siya, lalo na sa kanyang 4 na taong anak.
na mag-aaral pa naman sa taong ito. Maliban sa suportang pagpapalibing sa mga namatay, wala pang hustisyang natatanggap ang 10 manggagawang nasawi sa Eton. Halimbawa na lamang po ang kanilang SS, inirimit at inayos lamang ito ng construction company nang masawi ang mga biktima. Ang mga benepisyo ay hindi nakuha ng tamang kompensasyon dahil sa panggigipit ng Eton at Arlo. Sa tulong ng mga makamanggagawang organisasyon na sumuporta at hindi nagpabaya sa amin, lalo na ang Justice for Eton 11 Network, nagpasya kaming mga pamilya ng mga biktima na magsampa ng kaso sa NLRC at DOJ upang mabigyang hustisya ang nangyari sa aming mga kaanak at mapanagot ang mga nagkasala. Ngunit mahigit 1 taon na nangyari ay hindi pa rin ito nariresolusyonan. Malinaw naman sa mga isinagawang investigasyon na may pagkukulang at paglabag na ginawa ang kumpanya at mga kontraktor hinggil sa kaligtasan ng mga manggagawa. Ngunit patuloy pa rin ang pagtanggi ng Eton at Arlo na panagutan ang kanilang kapabayaan sa mga pangyayari. Sa kasalukuyan, may nakasampang criminal case sa Makati Prosecutor Office laban sa Eton Properties at mga kontraktor ito. Patuloy ang aming paglaban at paghingi ng hustisya, hindi lamang para sa mga biktima ng Eton, kundi para na rin sa lahat ng mga manggagawa, lalo na sa construction na nalalabag ang mga karapatan. Kaya sa lahat ng naririto, nananawagan ako kasama ang pamilya ng lahat ng naging biktima ng paglabag at karahasan sa loob ng pagawaan, na sama-sama nating ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa para sa isang ligtas na pagawaan.